Nakapagpirma na si Xavier Lucero sa Magnolia Hotshots at ang ginawa ng Magnolia, nilakihan daw nilang offer sa kanya para talaga manatili si Lucero sa kanila at ma-turn down na ang lahat ng offer mula sa labas. At ang sabi, kahit nilakihan na raw nilang offer ng Magnolia, mas malaki pa rin palang offer sa labas. At ang deal na pagkasunduan ay hindi po max deal, hanggang 2 taon lang dahil after 2 years na yan, panahon na raw para tanggapin naman niya ang offer sa labas at lumalabas na kagustuhan raw ni Lucero ang 2-year offer na yan at hindi yung max deal. Tara! Tinanggap na ni Lucero ang magiging renewal niya sa Magnolia at hindi po nila ito minax deal dahil ito din daw ang napagkasunduan ng kampo ni Lucero. Ayon sa insider ng Magnolia, mas nilakihan nilang offer para talaga kumagat na siya dahil kailangan talaga nilang serbisyo ng isang legit na PF. Siya lang ang nakikita ng Magnolia na maaaring makapagbigay sa kanila ng good game lalo na kapag playoffs dahil sa loob lamang ng maikling panahon, pinatunayan niya kanyang dominance sa PBA at sa buong Magnolia. Para siyang naging KD ng PBA, mataas ang kumpiyansa at bilang pagpapatunay. Siya ay naging strong contender din sa BPC Award. Kapag hindi ito i-renew ng Magnolia, siguradong malaking kapilayan ito sa kanila considering na wala naman silang legit na PF ngayon. Ayon pa sa mga sources, pumalo daw sa 900 to 1 million pesos ang offer sa kanya kada buwan para lang wag siyang umalis. Ibig sabihin, no choice na rin ang Magnolia eh. Alam niyo naman kay Boss Al, ayaw na ayaw niya yung mga player na gaya ni Mikey Williams na nagpapabayad depende sa kanyang performances. Tingnan mo si Jamie Malonzo, wala na. Depende kasi ng SMC officials, yung binibigay nila na initial offer ay malaki na nga raw kumpara sa mga teams. Kaya wala siyang nakikitang rason para maging gahaman ang ilang players nila maliban kung yung pinaka-boss mismo ang mag-offer ng higher salary bilang reward ng kanilang loyalty at consistent performances sa team gaya ni Junmar, ni Japet at Scottie Thompson. Pero kapag ikaw mismo ang nangihingi, tatandaan ka talaga ni boss at hindi ka magtatagal dyan. Si Lucero ay nagkaka-average ng at least 17.7 rebounds, 3 assists per game. Sayang naman kung mawawala siya, pero nilinaw naman ni Lucero na kapag nakaalis siya, babalik naman siya sa Magnolia. Gusto lang din niyang masubukan ang liga doon sa labas, bilang isa din to sa mga pangarap niya noon pa. Yun nga ay kung makakabalik pa. Alam mo naman ang mga offer sa labas, yung ika nga'y lucrative at nakakalula sa laki. Talagang dumadaan sa pagkakatukso ang bawat players. Anyway, dahil mananatili pa naman si Lucero, aantayin na lang din natin yung panahon na makawala siya sa Magnolia at makapaglaro siya sa ibang bansa. Mga guest team sana sa PBA umaatras na dahil sa maraming kadahilanan. Unang umatras yung Macau Black Bears, mas maimportante daw silang lalahukan at mas mabigat daw na tournament ang lalabanan nila. At isa pa, marami din daw silang imports which is hindi angkop sa PBA na hindi nagpapatakbo ng 2-import conference. Sayang no? Makakapaglaro sana si QMB sa PBA ng mas mahaba-habang panahon. Maganda din sana kung makapaglaro siya sa PBA para masubukan din niya yung pinakabagong bigman ng Terra Firma na si Jiu Chu at ilang mga veteranong bigman gaya ni Abay, Japet, Baltasar at iba pa. Pangalawang umatras po ay ang Hong Kong Eastern, yung dating Bay Area, pero this time parang nawalan na rin silang interest sa PBA. Ayon sa mga sources na marami daw mga tournaments ang mas importante pa kaysa PBA at mas magpo-focus daw sila ngayon sa EASL. Isa pa, dati na rin nilang nasubukan ng PBA kahit di man sila nagkampiyon, at least naging sparring mate nila ang PBA kahit papano. Babalik naman daw sila sa PBA para sa iba pang warm-ups pero hindi raw muna ngayon. Pangatlong umatras yung Indonesian team sa IBL. Kung hindi ako nagkakamali, parang team daw to ni Justin Brownlee pero hindi rin matutuloy. Umatras din sila dahil medyo magulo daw doon. Sayang no, may bagong mukha sana sa PBA at dadami sana ang may kipagkumpetensya sa darating na Season 50 dahil open po ang PBA na ipagsabay-sabay silang lahat kahit 5 guest teams pa yan. So sayang talaga at umaatras sila. Marami-rami sana tayo next conference. Exciting na sana. Ba't ngayon pa yan naisip ng PBA no? Sa ngayon, yung invitational tournament ng PBA wala pang guest teams at focus na rin po sila sa paggawa ng in-season tournament gaya ng sa NBA habang malayo-layo pa ang next conference.